kamay ni Aladdin kay Florante. Sa kabila ng mariing pagtutol ni Florante sa pag-aaruga ni Aladdin, hindi natinag ang prinsipe ng Persia sa kanilang layuning tumulong. Buong puso at malasakit niyang inalagaan si Florante. Maingat niya itong pinakain at buong magdamag na binantayan habang natutulog upang masigurong ligtas ito mula sa mga mamabangis na hayop na maaaring gumala sa gubat. Ang walang pag-iimbot na kabutihan ni Aladdin ay hindi nabunga na walang saysay. Labis ang kanilang tuwa nang sa wakas ay gumaling si Florante at muling makalakad. Unti-unting bumalik ang lakas ng binata at kasabay nito ay ang pagluwag ng kanilang damdamin ng prinsesya ng dating tinuturi ng kaaway. Sa paghihikayat ng mahinahong si Aladdin, nagpasya si Florante na ibahagi ang kaniyang kasaysayan. Mula sa sandaling iyon, nagsimulang magbukas ang puso ng binata, na noong ay tigib ng hinanakit, kawalang pag-asa at pangungulila. Ang pag-uusapan na ito ang naging daan sa unting-unting pagbuo ng tiwala at pagkakaibigan sa pagitan ng dalawang nilikhang pareho sugatan, hindi lamang sa katawan kundi maging sa puso. Ano pat kapwa di makakibo, di nakakalaban sa damdaman ng puso. Parang walang malay hanggang sa magtagpot, humiling si Pebo sa hihinggang ginto. May awang gerero ay nasa maramdaman, malamlam na sinag sa gubat ay nanaw. Tinuntun ang landas ng pinagdaanan, dinala ang kalong sa pinanggalingan. Doon sa naunang hihinto ang dako, nang masok ang gubat ang bayaning muro. Sa isang malapad, malinis na bato, kusang pinagyamanan ang lumaging pangko. Kumuha ng munting baong makakain ang daralita ay inamong tumikim kahit umaayaw ay naghikayat din ng sabing malambot na pawapang aliwa. Luwag-luwagan ang panggigipuspos sapagkat naawasan sa pagkadayukdok, hindi kinukusay tandog nakatulog sa sinapupunan ng gererong bantog. Ito'y di umiglip sa buong magdamag sa pag-aalaga ng batang puyat. Ipinangangalib ay baka makagat ng ganid na madlang ng galak sa gubat. Tuwing magigising sa maagang tulog itong lipos hirap ay naghihimutok, pawang tumitirik na anaking tunog sa dibdib ng murong may habang at dunus. Nang magmamadaling araw ay mahimbing munting na payapas sa dalang dilahil. Hanggang sa ururang itaboy ang dilim, walang binitawang himutok at daing. Ito ang dahilan ipinagkasundo. 5 karamdaman parang hinahalo. Ikinatiwasay ng may dusang puso. Lumakad na muli ang katawang hapo. Kaya't nang isabog sa santuban ang duradong buhok ng masayang araw, nagbagong ginahot. Pinasalamatan sa langit ang bagong lakas ng katawan. Sabihin ang tuwa ng gererong hayag, ang abang sinalong ay biglang niyakap. Kung nang unang nukal ang luwa sa habag, ngayon sa galak na ang inilagaslas. Kapos ang dila kung magsalaysay ng life, nagpapasalamat nitong sinanggiling. Kundangan ang dusay sa nang walang kasi ay napawigising sa tuwang umaling. Sapagkat ang dusang mula sa pag-ibig, kung kahit mangyaring lumayo sa dibdib, kisip mata lamang ay agad babalik at magdaragdag pa sa una ng bangis. Kaya hindi pa man halos dumarapo ang tuwa sa lamad ng may dusang puso, ay itinakwil na ang dalitang lalo at ang tunod niya ay siyang itinimo. Nyapos na muli ang dibdib ng dusa, hirap yatang bathin ng sakit sa sinta. Dangan inaaliw ng muro ng Persia, na tuluyang nanaw ang tangang hininga. Yung natatanto ang aking paglingap, anitong Presyano sa nababagabag, mula ng hirap mo'y ibig kong matatap, at nang kung may daay malagyang ng lunas.
tugon na may dusay, di lamang ang mula ni ring dalita ko ang isasalita, kundi 10 buhay sa pulsa pagkabata, nang maganapan ko ang hingimot nasa.